Magandang hapon sa inyong lahat. Ito na, nakita naman ninyo na nagpalabas po ng mensahe or statement itong si Sara sa pamamagitan po ng kanyang Facebook account na kung saan ipinapaliwanag niya ang tungkol po sa wala daw pong kredibilidad na impeachment complaint laban sa kanya kasi syempre galit siya sa grupo nila Risa Ontiveros. Kasi ang tingin niya, pinopolitika siya at walang basihan, walang ebidensya yung mga ipinupukol sa kanya ng mga kaso katulad po ng impeachable offense, no? Kasi alam naman natin na itong si Sara Duterte ay sinampahan ng impeachment complaint ng grupo ng Makabayan. Ngayon, nakita na po talaga ng taong bayan kung paano po ito i-handle ni Sara Duterte. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na si Pangulong Bongbong Marcos ay sinampahan din ng impeachment complaint. Pareho silang ni Sara Duterte, dalawa din ang isinampa kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, ang problema kasi dito sa impeachment complaint na isinampa nila De Jesus at nila Masa, defective. Alam mo kung bakit? Kasi based po sa hearsay, black propaganda, and at the same time, mga fake news. Kaya nga po hindi pumasa sa committee ng justice doon po sa House of Representatives. Kasi bagsak po sa sufficient in substance. Nakapasa sa sufficient in form kasi may complainant. Pero nung binusisi na ang bawat aligasyon at kina-qualify sa impeachable offense, hindi po pumasa. Wala pong substance. Kaya nga po insufficient in substance. Pero ang ating mahal na Pangulo, pansin po ninyo, hindi po nagkukumahog na idepensa ang kanyang sarili. Bagkus, welcome sa palasyo ang pagsampa ng impeachment complaint. Hindi po nagsalita ang Pangulo na ito politically motivated, ito kasiraan lang to, paninira lang to, wala. At hindi po ipinakita ng Pangulo na iniimpluwensyahan niya ang isang sangay ng gobyerno. So kasi nga, nirerespeto yung tinatawag na separation of power. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos ay pinamunuan niya ang executive, tapos ang House of Representatives, legislative niyan, at saka judiciary. Pero itong si Sara Duterte, hindi talaga makatiis. Ipinagtanggol niya na ang kanyang sarili sa pamamagitan po ng kanyang statement at pagrarant at invalidate nitong mga impeachment complaint na isinampa laban sa kanya na kung saan ay sinasabi niyang wala daw pong kredibilidad. Pero alam po ng taong bayan na dumaan po sa proseso at nakitaan po itong si Sara Duterte ng mga impeachable offenses. So, gusto ko lamang pong sabihin na ibang-iba talaga ang Pangulo. Kasi, from the very beginning, hindi po naninira ang presidente. Pero every time na may dagok ito na dumarating sa buhay ni Sara, sa kanyang career sa politika, hindi niya maiiwasan talaga na banggitin ang pangalan ng ating Pangulo o hindi niya iniiwasan, kumbaga hindi niya maiwasan na mabanggit ang Pangulo dahil sa tingin niya sinisira siya ng presidente. Yon ang hindi po katanggap-tanggap sa mga nagmamahal sa Pangulo. At itong mensahe ni Sara Duterte, lumalabas na very, very defensive siya. Dapat, kung wala siyang kasalanan, hindi siya nakatake ng, kumbaga, hindi siya karapat-dapat impeach, di ba pabor po sa kanya kasi karamihan sa mga senador ayaw ng impeachment. Nga, bumuto nga sila para i-archive, para hindi po matuloy ang process. Hindi nga sunod yung forthwith proceed. So, nagkaroon pa ng legal battle. So, ngayon, itong si Sara Duterte, alam po ng taong bayan na hindi inaaway ng presidente, pero siya po itong halos pinaparinggan ang presidente. Sarili niyang kalat, itatapon niya sa iba. So, sana, baguhin ni Sara yan. Kasi unang-una, advantage po dapat kay Sara Duterte pag magkaroon po ng proceeding kasi 16 naman ang kanyang abogado. Pagkatapos, kaalyado niya pang mga senador. So, anytime, pwede po siyang i-acquit.
Kasi ang ibang mga Pilipino umaasa na hindi po siya ma-convict, umaasa na ma-convict siya, maasang ma-acquit siya. So ganun lang yon. Dapat harapin na lang ni Sara Duterte para po hindi siya magpahalataang may tinatago.